Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. It's now time for Brigada Love Stories. Your true-to-life stories of love. On Brigada Love Lines with John Erickson. Hello and welcome to Brigada Love Stories, a special segment of Brigada Love Lines where we feature love stories from our letter senders. And now, here is our featured love story for today. Dear John, dati pa man sa iyong programa sa kabilang station ay tagahanga mo na ako. Madalas pa nga ay pinapakinggan ko ang mga stories na pinopost mo sa YouTube. Kaya naman, magmula noon ay naging libangan ko na ang manood at makinig sa mga love stories mo. Marami kasi akong natutunan at na-realize sa iyong programa. Hanggang sa naisip ko na magbahagi ng sarili kong kwento. Gusto ko kasi na mabasa mo ito at mapakinggan ko rin sa radyo ang sarili kong kwento. John, tawagin mo na lang ako sa pangalang Ricky. Isa akong programmer. Mahilig akong manood ng mga documentaries sa YouTube. Libangan ko rin ang manood ng mga cartoons kahit na nasa 28 years old na ako. John, pangalawa ako sa 3 magkakapatid. Pero solong lalaki lamang ako. Dahil doon parang ako ang tumatayong padre de pamilya sa amin. Nasa ibang bansa kasi ang aming mga magulang. Pareho na kaming graduate ng ate ko at si bunso na lamang ang nag-aaral sa amin. Nagtatrabaho ako noon sa Maynila at paminsan-minsan lang ako umuuwi dito sa Pampanga. Kaya naman si ate at si bunso lamang ang naiiwan sa bahay namin kasama ang katiwala naming si Aling Rosa. Honestly, John, sa buong buhay ko ay hindi pa ako na in love. Nagkakaroon ako ng mga crush pero never akong nanligaw. Natatakot kasi ako na mabasted. Hanggang sa makilala ko ang office mate kong si Andrea. Bagong hire lamang noon si Andrea sa pinagtatrabahuan ko sa Maynila. Ipinakilala siya sa bawat isa sa amin. Unang kita ko pa lamang sa kanya ay gandang-ganda na ako sa kanya. Medyo mahiyain pa noon si Andrea. Nahihiya rin ako sa kanya noon, John. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Halos magkatabi lamang ang aming table. Until one day, nagkasabay kami sa pag-uwi. Nakasabay ko siya sa elevator. Kami lamang 2 noon. Nginitian ko lang siya, sabay tanong kung pauwi na siya. Gusto ko sana siyang tanungin kung gusto niyang sumabay sa akin dahil may sasakyan naman ako. Umuulan kasi noon, John, kaya naglakas loob ako na tanungin siya. Pero sinabi niya sa akin na wag na lang. At salamat na lang daw. Palabas na ako noon ng gate nang makita ko siya na naroon pa rin. I asked her again na sumabay na siya sa akin. Sinabi ko na mahihirapan siyang sumakay dahil malakas ang ulan. Marahil ay dahil na rin siguro sa sinabi ko kaya pumayag na siya na sumabay sa akin. Hindi naman pala out of way ang bababaan ni Andrea sa aking uuwian. Dahil sa Guadalupe lang naman pala siya habang ako ay nagbo-board noon sa Pembo. Nagkaroon kami ng time para makapag-usap ni Andrea. Getting to know each other kumbaga. Hanggang sa naihatid ko na siya sa mismong tinitirhan niya. Gusto ko sanang kunin ang number niya pero sobrang nahihiya talaga ako. Simula noon ay pinapansin niya na ako sa office at naging madalas na rin kaming nagkakausap. Madalas din ay magkasabay kaming kumakain kapag lunch. Kaya naman medyo naging close kami. Medyo kalug din pala itong si Andrea. John, habang tumatagal ay lalo kong nagugustuhan si Andrea.
Madalas na rin kaming lumalabas kahit na weekend. Minsan pa nga ay naisama ko siya sa amin dito sa Pampanga. Ipinakilala ko siya sa aking mga kapatid bilang isang malapit na kaibigan. Nang mga panahong yon ay hindi pa ako nanliligaw sa kanya, pero medyo nagpaparamdam na ako. Natatakot kasi ako na baka kapag sinabi ko sa kanya ay magbagong bigla ang treatment niya sa akin. Pero nagbaka sakali pa rin ako dyan. One day, niyaya ko siyang lumabas. Niyaya ko siya na manood muna ng sine dahil maganda ang palabas noon at hindi pa namin ito napapanood. At pagkatapos ay manonood kami ng fireworks display sa Pasay. Pumayag naman siya dyan, kaya't masayang masaya ako noon. Pinaghandaan kong mabuti ang gabing yon dyan. Excited at kinakabahan ako at the same time. Nanood muna kami ng sine. At pagkatapos ay kumain. Maya-maya ay papunta na kami malapit sa seaside kung saan magkakaroon ng fireworks display. So you sailed away into a gray sky morning. Now I'm here to stay. Love can be so boring. Nothing's quite the same now. I just say your name now, but it's not so bad. You're only the best I ever had. You don't want me back. You're just the best I ever had. So you stole my world. Now I'm just a phony, remembering the girl leaves me down and lonely. Send it in a letter. Make yourself feel better. But it's not so bad. You're only the best I ever had. You don't need me back. You're just the best I ever had. John, saglit muna akong nagpaalam sa kanya at sinabi ko na mag-CCR muna ako. May nakita kasi ako na flower shop. Ewan ko ba John, pero naisip ko na bigyan siya ng bulaklak ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung paano ko itatago ang bulaklak na dala ko. Pagbalik ko sa kanya ay nakita niya kaagad na meron akong itinatago sa aking likuran. Kaya't nabuking kaagad ako at namula ng mga oras na yon. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at iniabot ko na kaagad ito sa kanya. Na dapat sana ay mamaya ko pa ibibigay kapag nagsimula na ang fireworks display para naman medyo surprising at romantic ang dating. Iniabot ko sa kanya ang bulaklak dyan. Kitang-kita ko na namula rin ang kanyang mukha nang iabot ko sa kanya ang mga bulaklak. Sa totoo lang ay nginig na nginig din ako sa nervyos ng mga time na yon. First time ko kasing gawin yon sa isang babae. Grabe ang panginginig ng kamay ko noon. Sobrang kaba ang naramdaman ko. Hindi pa nakakapagsimula ang fireworks display nang tanungin niya ako kung bakit ko raw siya binigyan ng bulaklak. Habang nakangiti ay naglakas loob ako na sabihin ang nasa loob ko dyan. I told her na gusto ko siyang ligawan.
Kinakabahan ako sa isasagot niya ng mga sandaling yon, John. Pagkatapos ay bigla siyang ngumiti. At yung ngiting yon ang nagpakilig lalo sa akin dahil nakita ko sa kanyang mga mata ang kislap. And then, I asked her kung ano ba ang ibig sabihin ng kanyang mga ngiti. Then, she said, yes, pwede daw akong manligaw sa kanya. Napatalon akong bigla dyan dahil sa wakas ay pumayag si Andrea na ligawan ko siya. Napakasarap sa pakiramdam dyan. Sobrang saya ko noon, lalo na at first time ko. Maya-maya pa ay sumabay din sa kasiyahan ko ang liwanag sa langit dahil sa mga fireworks display. Diyan, simula noon, paminsan-minsan ay sinusundo ko na siya sa kanyang tinitirhan at sabay na kaming pumapasok. Magkasabay na rin kaming umuuwi at bago umuwi ay madalas namamasyal muna kami sa mall at paminsan-minsan ay nanonood ng sine. Iyon ang naging libangan namin ni Andrea John. After few months, sinagot na ako ni Andrea. Kaya't sobrang saya ko noon dyan. Naging sobrang sweet din ni Andrea sa akin. At gustong gusto ko ang pagiging maalaga niya. Paminsan-minsan ay naroon kami sa tinitirhan ko at ipinagluluto niya ako ng mga paborito kong pagkain. Tapos maghapon lang kaming nagmo-movie marathon sa bahay. Kinagabihan ay tsaka ako naman siya inihahatid sa kanyang tirahan. Nalulungkot ako sa tuwing umaalis siya ng bahay dyan. Yung maghapon kasi na nakakasama ko siya na sobrang saya ay hinahanap-hanap ko at para bang ayoko nang mawalay pa sa kanya. Wala namang nangyayari sa amin dyan. Sobrang namimiss ko lang talaga ang kakulitan niya. Nawawala ang sigla ng bahay kapag umaalis na siya. 2 a.m. and the rain is falling. Here we are at the crossroads once again. You're telling me you're so confused. You can't make up your mind. Is this meant to be? You're asking me, but only love can save. Drug and walk away, but I believe for you and me the sun will shine one day. So I just play my part and pray you'll have a change of heart. But I can make you see Habang lumilipas ang mga buwan, lalo akong napapamahal kay Andrea. Pakiramdam ko ay kumpleto na ako kung makakasama ko siya habang buhay. Mahal na mahal ko siya dyan. Mahal din naman niya ako at ramdam ko yon. Lalo na nang minsang hindi inaasahan ay may nangyari sa amin ni Andrea. Simula noon ay lalo pang tumibay ang relasyon naming dalawa. Madalas ay umuwi kami dito sa Pampanga kapag wala kaming pasok. Alam na ng mga magulang at kapatid ko na kami na ni Andrea. Sa katunayan ay gustong gusto siya ng aking mga magulang. Simula nang may mangyari sa amin ay niyaya ko na siya na doon na lang siya tumira sa maliit na bahay na tinutuluyan ko. At nang sa gayon ay hindi na siya nangungupahan pa. Nagpapadala rin kasi siya sa kanyang mga magulang sa probinsya. Kaya't pumayag naman siya dyan. Simula noon ay nagsama na kami ni Andrea na parang mag-asawa. Sa madaling salita ay nag-live-in kami ni Andrea. Ibinibigay ko ang lahat ng mga pangangailangan niya.
Maging sa pagpapadala sa kanyang mga magulang ay madalas ako na lang ang sumasagot para may maipon naman siya para sa kanyang sarili. Halos 8 buwan na rin kaming nagsasama noon, John. Nang isang araw ay napansin ko na biglang tumamlay at hindi mapakali si Andrea. Tinanong ko siya kung ano ang problema, pero hindi ito kumikibo. Ang lagi lamang niyang sinasabi sa akin ay wala at sabay sabi ng I love you. Dahil doon ay hinayaan ko na lamang siya. Akala ko kasi ay baka tinotopak lamang siya. Ganoon kasi siya paminsan-minsan, John. Makalipas ang 1 linggo, umuwi ako dito sa Pampanga dahil may aasikasuhin ako. Niyaya ko siya na sumama sa akin pero ayaw niya. Tinatamad daw siya kaya hinayaan ko na lang siya. John, hindi ko inaasahan na yun na pala ang magiging huling pagkikita namin ni Andrea. Dahil pagbalik ko noon ay wala na akong inabutan sa bahay. Wala na doon si Andrea. Wala na rin ang mga gamit niya. Ang tanging nakita ko lamang ay ang sulat na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Sinasabi niya na sorry daw dahil may boyfriend na daw talaga siya at pauwi na daw ito mula sa ibang bansa. Ikakasal na raw sila pag-uwi nito. Matagal na raw niyang boyfriend ito dahil kapitbahay lamang daw siya nito sa kanilang probinsya. Minahal naman daw niya ako, John, pero yun daw talaga ang lalaking minamahal niya. John, halos madurog ang puso ko sa nabasa ko. Sobrang sakit, halos suntukin ko ang aming pader nang mabasa ko ang sulat ni Andrea. Hindi ko inaasahan na gagawin niya sa akin ng ganoon sa kabila ng kabaitan ko sa kanya, John. I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You deserve to have so much more. I can feel your heart and I sympathize, and I'll never criticize all you've ever meant to my life. I don't wanna let you down, I don't wanna lead you on, I don't wanna hold you back from where you might belong. You would never ask me why my heart is so disguised. I just can't live a lie anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say but goodbye. John, yun pala ang dahilan kaya pala balisa siya ng mga huling linggo ng aming pagsasama. Sinubukan ko siyang tawagan noon. Maraming beses ko siyang tinawagan pero hindi niya ako sinasagot. Hanggang sa hindi ko na siya makontak. Marahil ay nagpalit na siya ng number. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon, John. Halos mabaliw ako sa nangyari sa akin. Umikot na ang mundo ko kay Andrea, John. May balak na nga akong magpakasal sa kanya noon. Halos araw-araw kong tinatawagan ng cellphone niya at nagbabaka sakali na mag-ring ito at sagutin man lang niya ako. Gusto ko kasing marinig mula sa kanya ang lahat, John. Dahil hanggang sa mga oras na yon ay hindi ako makapaniwala na iniwan lang niya ako ng ganoon. Napakasakit, John. Napabayaan ko pati ang trabaho ko. Nalaman na rin ng mga office mates ko ang nangyari sa akin. Kaya naman mas lalo akong nahirapan.
Pakiramdam ko ay nanliliit ako sa tuwing pumapasok ako sa trabaho. Kaya naman nag-decide na lang ako na hindi na pumasok at tuluyan na akong nag-resign. Malaki ang naging impact sa akin ng ginawa ni Andrea John. Halos masira ang buhay ko nang dahil sa kanya. Umuwi ako dito sa amin sa Pampanga. Hindi ako umiinom dati dyan, pero dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko ay halos araw-araw na akong lasing. Nalaman na ng mga magulang ko at kapatid ang tungkol sa nangyari sa amin ni Andrea. Awang-awa sila sa tuwing nakikita nila ako. Nag-iba pati ang pag-uugali ko noon dyan. Naging mainitin ang ulo ko. Madalas ay lagi kong nasisigawan ang bunso kong kapatid. I cried a lot, John. Sobrang sakit pala ang umibig. Sobrang sakit, lalo na kung sobra mong minahal ang isang tao. Mahal na mahal ko si Andrea John. Marahil dahil sa ito ang unang beses kong nagmahal. Kaya't napakasakit at ang tindi ng naging epekto sa akin. I never thought na gagawin sa akin iyon ni Andrea. So I kept on asking myself kung saan ba ako nagkulang. Pero wala akong maisip na dahilan because I gave her everything. Maging sa pagpapadala ng pera sa kanyang mga magulang ay ginawa ko. Kaya wala talaga akong makitang dahilan para gawin niya sa akin ang ganito. Masakit sa akin na malaman na hindi lang pala ako ang minamahal ni Andrea, kundi may mas higit pa siyang minamahal kaysa sa akin. Napakasakit malaman, John. Hindi na ako nagtangka pang hanapin siya at puntahan siya sa kanilang probinsya dahil baka lalo lamang akong masaktan sa mga madadatnan ko doon. Alam ko na wala akong karapatan. Kaya't kahit masakit, ay sinikap ko na lamang natanggapin ang aking naging kapalaran sa pag-ibig. John, halos isang buong taon akong nasa bahay lamang at walang ibang ginawa kundi ang uminom. Lagi akong nagkukulong sa aking kwarto. Pati ang paninigarilyo ay natutunan ko na rin. There was nothing to say the day she left. I just filled a suitcase full of regrets. I hailed a taxi in the rain, looking for some place to ease the pain. Oh, then like an answered prayer, I turned around and found you there. You really know where to start fixing the broken heart. You really know what to do. Your emotional tools can cure any fool whose dreams have fallen apart. Fixing a broken heart. Hindi ko alam kung paano mawala ang sakit na nararamdaman ko dyan. Hanggang sa umuwi na ang mama ko mula sa abroad. Tumawag kasi ang ate ko sa kanya at nag-aalala na raw ito sa akin. My mother has always been my best friend, John. Very close ako sa kanya. Kahit nasa ibang bansa siya noon ay madalas kaming magkausap. Pero nang mga sandaling nasasaktan ako, I never talk to her about it. Ayokong mag-alala sila sa akin dahil nasa malayo sila. Kaya naman, sinarili ko na lamang ang sakit na nararamdaman ko. My mother took care of me, John. Parati niya akong pinagpapayuhan at lagi niya akong sinasama sa simbahan.
para daw magkaroon ako ng lakas at liwanag ng isipan. I never knew na ganoon pala kasakit ang unang pag-ibig, John. Halos ikamatay ko ang sobrang sakit. Pagkalipas ng ilang buwan ay medyo naging okay na ako. Naghanap muli ako ng trabaho at natanggap naman ako. Pero naroon pa rin ang sakit, John. Madalas ay naaalala ko pa rin siya kahit nasa trabaho ako. Pero iniisip ko pa rin na makakalimutan ko rin siya. Madalas ay niyayaya ko na lamang ang aking mga kapatid na lumabas kapag ako ay nalulungkot. Naiibsan naman ang kalungkutang nararamdaman ko kapag kasama ko ang aking mga kapatid, John. Nariyan lamang sila lagi para sa akin. Unti-unti ay naiiwasan ko na ang pag-inom at paninigarilyo. Iba pa rin talaga kapag kasama mo ang pamilya mo, John. Sila pa rin ang magiging sandigan mo sa tuwing ikaw ay bumabagsak. Kaya't na-appreciate ko ang lahat ng kanilang ginagawa para sa akin. Every time na nakakaramdam ako ng lungkot, ay gumagawa na lamang ako ng mga kanta. Yes, John, naibuhos ko ang aking atensyon sa paggawa ng kanta. Mga ilang buwan na rin akong nagsusulat ng kanta noon. Naging libangan ko kasi ang pagigitara at ang makinig sa mga programa sa radyo na katulad ng iyong programa. John, hanggang sa mga panahong ito ay hindi pa talaga ako totally na nakakapag-move on. Pero alam ko na malapit na ako doon. Umaasa ako na hindi ako pababayaan ng Diyos. Sa ngayon ay hindi pa ako handang umibig muli, John. Gusto ko sana na sa susunod na magmamahal ako ay yung buo na muli ako at nakalimutan ko na ang hapde ng aking nakaraan. At dito na nagwawakas ang aking kwento, John. Sana ay nagustuhan nyo rin ito. Nagpapasalamat ako sa inyong programa dahil marami po kayong natutulungan, lalo na sa pagbibigay nyo ng mga magagandang advice sa mga katulad kong sawirin sa pag-ibig. Maraming salamat po and more power to Brigada Love Lines. Lubos na nagpapasalamat at nagmamahal, Ricky ng San Fernando. Why do people cry when they hear the word goodbye in a love song? Tears are sure to fall when you know they gave it all in a love song. Somehow two lovers get a chance at a beautiful romance, and you wish it could be you, 'cause everybody's needing what the singers all are singing in a love song. It 'cause a word can break a heart in a love song. They put all the things you feel and they make it sound so real in a love song. It seems that everything they say is said in such a way that we believe it's true, 'cause everybody's needing what the singers all are singing in a love song. Each of us know there's no guarantee we'll ever find love, and
song. Happiness can lead, but it helps if we believe in a love song. There's a part of you and me, every memory that tells us who we are. And everybody's needing what the singers are singing in a love